Poncio Pilato, Caiaphas, Herodes Antipas, Judas Iscariote, punong saserdote, matatanda, eskriba, at pariseo. Ang mga pangalang ito ay may parehong ideolohiya. Ang ideolohiyang nagbunsod sa kanilang pagpaplano ng kamatayan ni Hesukristo. At ito ang paraan kung paano sila nagdusa ng matindi sa kanilang ginawang pagpatay sa anak ng Diyos. 2,000 taon na ang nakalipas, isang kaso ang yumanig sa sangkatauhan, ang kasong humantong sa pagpapako kay Jesus sa krus. Sa pananampalatayang pananaw, naniniwala tayong mga Kristiyano na kusang loob na tinanggap ni Jesus ang kamatayang ito bilang pinakamataas na handog upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan, kabilang ang kasalanan ng pagpatay ng mga taong nagdungis ng kanilang mga kamay sa kanyang inosenteng dugo. Gayunpaman, ang mga direktang sangkot sa hindi makatarungang pagpatay kay Jesus ay hindi nakaligtas sa pananagutan sa kanilang mga ginawa. Ano ang kanilang iniisip, sinabi, at ginawa? Paano sila nagkaisa sa pagpaplano upang magkaroon ng peking hatol laban kay Jesus? Naitala ng kasaysayan ang lahat ng ito ng malinaw. Ngunit natanong mo na ba kung paano namatay ang masasamang taong ito? Ano ang sinapit nila matapos nilang isagawa ang napakalaking kasalanang ito? Halina't tuklasin natin kung paano sila nagkaroon ng trahedyang kamatayan bilang kaparusahan sa pagpatay sa ating minamahal na Panginoon. Mga kaibigan, hinihikayat namin kayong panoorin ang video na ito hanggang dulo upang linawin ang impormasyon at ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagpapako sa krus. Narito kami upang tulungan kayong kumonekta sa banal na espiritu at gabayan kayo sa inyong landas patungo sa langit. Suportahan ang aming misyon sa pamamagitan ng pag-like sa video, pag-subscribe sa aming channel, at pagbabahagi nito sa inyong mga kaibigan. Sa paggawa nito, tinutulungan ninyo kaming ipalaganap ang ebanghelyo ng pag-ibig at paglingkuran ang pamayanang Kristiyano. Ang unang humatol ng kamatayan kay Jesus, Poncio Pilato. Si Pilato ay isang Romanong gobernador na itinalaga ng Imperyong Roma upang pamahalaan ang lupain ng mga Hudyo. Ang kanyang talambuhay ay mababasa sa 4 na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, lalo na sa mga ulat ng paglilitis at pagpapako sa krus ni Jesus. Bilang gobernador ng Judea, may hawak siyang napakalaking kapangyarihan, kabilang ang pamamahala sa hukbo, pananalapi, paggawa ng barya, pagbubuwis, at pagpapasya sa buhay o kamatayan ng mga bilanggo. Upang mapanatili ang kontrol sa rehiyon, ang Roma ay nagtalaga ng isang hari sa ilalim ng kanilang autoridad, si Haring Herodes. Samantala, sa loob ng populasyon ng mga Hudyo, napakalakas pa rin ng kapangyarihan ng Hudaismo bilang relihiyon. At sa kabila nito, unti-unting lumalawak ang bilang ng mga tagasunod ni Jesus, dahilan upang mainggit at magalit ang mga punong saserdote at matatanda. Nag-alala sila na kung hindi nila papatayin si Jesus, wala nang maniniwala sa kanila o susuporta sa kanilang pamumuno. Kaya't nagbigay sila ng suhol kay Judas upang ipagkanulo si Jesus. Siya'y inaresto, iginapos at dinala sa harap ng pinakapunong saserdote, ang panlilinlang sa korte. Sa harap ng Sanedrin, ang konseho ng mga Hudyo, sinampahan nila si Jesus ng mga pekeng paratang, nilitis siya at pinahirapan. Ngunit, ayon sa batas ng Roma, walang kapangyarihan ang mataas na hukuman ng mga Hudyo na magpataw ng hatol na kamatayan. Kaya't iginapos nila si Jesus at dinala sa palasyo ng gobernador upang isuko kay Pilato. Pinagbintangan nilang nang hihikayat si Jesus ng paghihimagsik laban sa emperador ng Roma at tumangging magbayad ng buwis. Umaasang huhusgahan siya ni Pilato ng kamatayan. Gayunpaman, narinig na noon ni Pilato ang tungkol kay Jesus at ang kanyang kababalaghang nagpagaling ng may sakit. Ang tanging anak ni Pilato, si Pedro, ay dating may matinding karamdaman. Isang binti niya ay paralisado at hindi na makalakad. Walang makapagpagaling sa kanya, ngunit himalang pinagaling siya ni Jesus. Dahil dito, nang unang tanungin ni Pilato si Jesus, nakita niyang inosente ito. Sinabi niya sa mga Hudyo, "Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito." Alam ni Pilato
na naiinggit lamang ang mga saserdote kay Jesus at nais siyang ipapatay. Ngunit hindi pumayag ang mga Hudyo at patuloy nilang iginiit ang kanilang mga akusasyon. Ayaw ni Pilato na bumagsak ang kanyang reputasyon, kaya't nagdesisyon siyang ipadala si Jesus kay Haring Herodes upang siya ang humatol dito. Ang paglilitis kay Jesus sa harapan ni Herodes. Nang makita ni Herodes si Jesus, inutusan niya itong gumawa ng milagro upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nanatiling tahimik si Jesus. Dahil dito, nilibak at kinutya siya ni Herodes, ngunit hindi rin siya naglakas loob na hatulan siya ng kamatayan. Sa halip, ibinalik niya si Jesus kay Pilato kasabay ng isang liham. Ang bilanggong ito, hatulan, muna agad ngayong gabi. Bukas ay pupunta ako sa Roma at irerekomenda kita sa emperador. Kasabay nito, nagpadala rin ng mga tao si Herodes upang hikayatin ang mga Hudyo na ipilit kay Pilato ang pagpapatay kay Jesus, ang paghuhugas kamay ni Pilato. Muling, inusisa ni Pilato si Jesus, ngunit hindi niya napatunayan ang anumang kasalanan nito. Kaya't sinabi niyang, aking ipapahagupit siya at pagkatapos ay palalayain. Subalit, mas lalong lumakas ang sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Dahil sa takot sa isang pag-aalsa, nagpasya si Pilato na isuko si Jesus upang ipako sa krus. Sa harap ng lahat, naghugas siya ng kanyang mga kamay at sinabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala sa kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na inosente siya. Bilang gobernador, responsibilidad niyang tiyakin ang hustisya, ngunit sa halip, pinili niyang sumunod sa kasamaan, ang kinasapitan ni Pilato. Matapos niyang hatulan, si Jesus ng kamatayan, biglang namatay ang kanyang anak na si Pedro, ang parehong batang minsang pinagaling ni Jesus. Hindi nagtagal, nagkasakit si Pilato at nawala sa sarili. Nang bumalik siya sa Roma, ipinagkanulo siya ni Herodes at nawala ang kanyang posisyon. Inakusahan siya, hinatulan at ipinatapon sa gaol. Wala nang natirang yaman sa kanya at naging alipin siya, kinamuhian ng lahat. Sa huli, nawala siya sa katinuan, sinunog ang sarili at ang kanyang bangkay ay tinapon sa ilog. Susunod ating ilalahad ang kwento ni Caiaphas na inilalarawan bilang punong pari na nanguna sa paglilitis kay Jesus sa harap ng Sanhedrin. Si Caiaphas ay isang mataas na pari ng mga Hudyo mula AD 18 hanggang AD 36. Siya ang namuno sa mga relihiyosong pinuno na nagsabuatan upang arestuhin at litisin si Jesus. Ayon sa mga ebanghelyo, siya ang nagmungkahi na mas mainam para sa bayan na isang tao ang mamatay kaysa magdusa ang buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Sanhedrin ay nagsagawa ng isang huwad na paglilitis kay Jesus, kung saan siya ay pinaratangan ng kalapastanganan. Matapos nito, dinala nila si Jesus kay Pilato upang ipataw ang parusang kamatayan. Bagaman matagumpay niyang napapatay si Jesus ayon sa kanilang balak, hindi siya nakatakas sa matinding kaparusahan. Ayon sa ilang mga ulat, matapos bumagsak ang Jerusalem noong AD 70, siya ay ipinadala sa Roma, inakusahan ng pagtataksil, at kalaunan ay ipinatapon. Sa kanyang pagkabaliw sa kawalan ng pag-asa, siya raw ay namatay sa matinding depresyon at hirap ng kalooban. Susunod ating ilalahad ang kwento ni Caiaphas na inilalarawan bilang punong pari na nanguna sa paglilitis kay Jesus sa harap ng Sanhedrin. Si Caiaphas ay isang mataas na pari ng mga Hudyo mula AD 18 hanggang AD 36. Siya ang namuno sa mga relihiyosong pinuno na nagsabuatan upang arestuhin at litisin si Jesus. Ayon sa mga ebanghelyo, siya ang nagmungkahi na mas mainam para sa bayan na isang tao ang mamatay kaysa magdusa ang buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Sanhedrin ay nagsagawa ng isang huwad na paglilitis kay Jesus, kung saan siya ay pinaratangan ng kalapastanganan. Matapos nito, dinala nila si Jesus kay Pilato upang ipataw ang parusang kamatayan. Bagaman matagumpay niyang napapatay si Jesus ayon sa kanilang balak, hindi siya nakatakas sa matinding kaparusahan. Ayon sa ilang mga ulat, matapos bumagsak ang Jerusalem noong AD 70, siya ay ipinadala sa Roma, inakusahan ng pagtataksil, at kalaunan ay ipinatapon.
Sa kanyang pagkabaliw sa kawalan ng pag-asa, siya raw ay namatay sa matinding depresyon at hirap ng kalooban. At ang huli sa ating listahan ay ang mga eskriba at pariseyo, ang mga relihiyosong pinuno na nag-udyok sa pagpapapatay kay Jesus. Sila ang pangunahing kalaban ni Jesus sa kanyang ministeryo sapagkat sila'y puno ng kayabangan, kasakiman at pagpapanggap. Sa kanilang panunulsol, ang bayan ay napaniwalang si Jesus ay isang manlilinlang at dapat patayin. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, marami sa kanila ang nasira ang buhay. Ang ilan ay namatay sa digmaan, ang iba ay pinahirapan ng mga Romano, at ang iba naman ay nawala sa kasaysayan ng walang bakas. Ang kanilang masamang balak laban kay Jesus ay nagbalik sa kanila bilang isang sumpa. Mga kaibigan, ito ay isang patunay na ang kasamaan ay may hangganan at walang anumang gawa ng tao ang makapipigil sa kalooban ng Diyos. Hinihikayat namin kayong ipagpatuloy ang inyong pananampalataya at lumakad sa liwanag ng Diyos. Suportahan ang Garinon Mission sa pamamagitan ng pag-like sa video, pag-subscribe sa amang channel at pagbabahagi nito sa inyong mga kaibigan. Sa ganitong paraan, sama-sama nating maipalaganap ang ebanghelyo ng pag-ibig at katotohanan. Ayon sa mga ebanghelyo sa Bagong Tipan, si Caiaphas, na kilala rin bilang Joseph Caiaphas, ay nagsilbing mataas na pari sa Jerusalem noong panahon ni Hesukristo noong unang siglo AD. Siya ay isang kilalang pinuno ng relihiyong Hudyo, nagsilbi bilang mataas na pari mula noong humigit kumulang AD 18 hanggang AD 36 at naging pinuno ng Sanhedrin, ang konsehong Hudyo. Bilang isang mataas na pari, pangunahing tungkulin niya ang pangangasiwa ng mga usaping panrelihiyon, pagpapanatili ng kaayusan at pagsasakatawan ng mga Hudyo sa harap ng mga autoridad ng Roma. Siya ay malapit na nakipagtulungan kay Gobernador Romano Poncio Pilato sapagkat malaki ang kapangyarihan ng mga Romano sa Judea noong panahong iyon. Ang kanilang ugnayan sa paghatol kay Jesus ay sumasalamin sa mga pampolitika at panrelihiyong suliranin ng panahong iyon. Si Caiaphas ang nanguna sa paglilitis kay Jesus sa harap ng Sanhedrin, kung saan dinalalaban sa kanya ang mga huwad na paratang na humantong sa kanyang pagkondena at pagpapasa kay Poncio Pilato upang ipako sa krus. Ang kanyang papel sa pagpapapatay kay Jesus ay isang mahalagang bahagi ng mga pangyayari na humantong sa sakripisyo ni Kristo. Ang kanyang mga kilos, ayon sa mga ebanghelyo ng Lucas Kabanata 52, Marcos Kabanata 14, Juan Kabanata 11 at Mateo Kabanata 21, ay nagsisilbing paalala sa pagiging komplikado ng likas ng tao, ang bunga ng pagtataksil at ang pangangailangan ng pagsisisi at pakikipagkasundo sa Diyos. Bagaman, ang tiyak na detalye ng kinahinatnan ni Caiaphas ay hindi tuwirang isinasaad sa Biblia, alam natin na ang kanyang huling mga taon ay hindi naging payapa. Pinuna siya dahil sa kanyang papel sa paglilitis kay Jesus at sa pag-uusig ng mga unang Kristiyano. Matapos ang pagpapako sa krus kay Jesus, nagpatuloy siyang maging mataas na pari, ngunit ang kanyang panunungkulan ay naging puno ng kaguluhan at hindi pagkakasundo sa loob ng komunidad ng mga Hudyo. Natapos ang kanyang panunungkulan noong AD 36 nang siya ay tanggalin ng mga autoridad ng Roma na maaaring may kaugnayan sa kawalang tatag sa politika at mga hamon sa kanyang posisyon. Ang huling pangalan sa ating talaan na itinuturing na isang traidor sa pananampalatayang Kristiyano, isa sa 12 alagad ni Jesus, at ang pangunahing dahilan ng kanyang pagdakip at pagpapapako sa krus, si Judas Iscariote. Ang pagtataksil ni Judas Iscariote ay binanggit sa buong ebanghelyo sa Bagong Tipan, lalo na sa mga salaysay ng buhay at ministeryo ni Jesus. Pinaniniwala ang si Judas ay mula sa Kerioth, isang bayan sa Judea, kaya't siya ay tinatawag na Iscariote. Siya ang pinagkatiwalaang tagapamahala ng pananalapi ng pangkat ng mga alagad ayon sa Ebanghelyo ni Juan. Ngunit binanggit din sa parehong ebanghelyo na maaaring ang kanyang labis na pag-ibig sa pera at kasakiman ang nag-udyok sa kanya na ipagkanulo si Jesus ayon sa Mateo 20 talata 14 hanggang 16.
Pagkatapos, isa sa 12, si Judas Iscariote, ay pumunta sa mga punong pari at nagtanong, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo si Jesus?" Kaya't binilang nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap siya ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Sa huling hapunan, ipinahiwatig ni Jesus na may isang alagad na magtatraidor sa kanya. Matapos tanggapin ni Judas ang tinapay mula kay Jesus, umalis siya upang isakatuparan ang kanyang pagtataksil na humantong sa pagdakip kay Jesus sa hardin ng Getsemani. Paulit-ulit na ipinahayag ni Jesus na siya ay ipagkakanulo tulad ng mababasa sa Juan 10, talata 70 hanggang 71, subalit ang ganap na katuparan nito ay naganap sa gabing iyon. Ang Biblia ay hindi malinaw kung bakit ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Bagaman maaaring kasakiman ang isa sa dahilan, may posibilidad din na naguluhan siya sa paulit-ulit na pahayag ni Jesus na siya ay mamamatay. Marami sa mga Hudyo noon ang naghihintay ng isang malakas na lider pangmilitar bilang Mesyas at maaaring si Jesus ay hindi ang kanilang inaasahan. Bukod dito, malinaw na sinasabi ng Biblia na si Satanas ay may bahagi sa mga kilos ni Judas, bagaman hindi tiyak kung hanggang saan ang naging impluwensya nito. Matapos ipagkanulo si Jesus para sa 30 pirasong pilak, si Judas ay nakadama ng matinding pagsisisi at sinubukang isauli ang dugong pera sa mga punong pari at matatanda. Gayunman, hindi siya pinansin at sa labis na panghihinayang at kawalan ng pag-asa, ipinukol niya ang pilak sa loob ng templo at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Ayon sa Mateo 27, talata 3 hanggang 5, nang makita ni Judas na nagkanulo kay Jesus na siya ay nahatulan na, siya ay nagsisi. Ibinigay niyang muli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at matatanda at sinabi, "Nagkasala ako sapagkat ipinagkanulo ko ang walang kasalanang dugo." Ngunit sinabi nila, "Ano sa amin? Iyan ay problema mo." Kaya't inihagis niya ang pilak sa templo, lumabas at nagbigti. Hindi maaaring ibalik ng mga punong pari ang pilak sa templo dahil ito ay itinuturing nilang maruming pera. Sa halip, ginamit nila ito upang bumili ng isang patag na lupa na tinawag nilang Bukid ng Palayok upang gawing libingan ng mga banyaga. Sa gayon, natupad ang isang hula sa lumang tipan. Sa Gawa 1, talata 18 hanggang 19, may isa pang paglalarawan ng kanyang pagkamatay. Si Judas ay bumili ng isang bukid sa halagang kanyang kinita sa kanyang kasamaan. Ngunit nahulog siya ng patiwarik na punit ang kanyang katawan at lumabas ang lahat ng kanyang laman loob. Ang kanyang mapait na sinapit ay isang babala sa panganib ng pagtataksil, ang halaga ng tunay na pagsisisi at ang kahalagahan ng matibay na pananampalataya. Sa pagtatapos, ang mga salaysay na ito ay nagpapaalala sa atin ng pagiging masalimuot ng likas ng tauat ng bunga ng pagtataksil sa katarungan at integridad. Bagaman ang mga nagbalak sa kamatayan ni Jesus ay nagtangkang patahimikin siya at ang kanyang mensahe, ang kanilang sariling kapahamakan ang naging bunga nito. Naniniwala ang mga Kristiyano na tayong lahat ay may pananagutan sa kamatayan ni Jesus sapagkat ang kanyang sakripisyo ay kinakailangan upang tubusin ang kasalanan ng mundo at muling ipagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ipinakita ng Diyos ang kanyang wagas at walang hanggang pag-ibig, isang pag-ibig na nagbibigay ng kapatawaran, katubusan at pagkakataon para sa isang bagong buhay kasama niya. Salamat sa inyong oras at naway pagpalain kayo ng Diyos.